Ako si T, lumaki ako sa baryong hindi mo makikita sa Google Map. May tabing dagat at sa gitna nito, sementeryo. Doon nakalibing si Lolo. Pagkatapos ng burol, may napansin akong bagong hukay sa puntod niya. Parang gumalaw ang lupa. Lumapit ako at may nakita akong kaluskos. Walang hangin, walang tao, pero may kung anong gumalaw. Kinabukasan, bumalik ako doon. Doon ko siya nakita. Isang batang payat, maputla, nakaupo sa tabi ni Lolo. Nanay ko yung naghukay kagabi, sabi niya. Gusto raw niyang tikman si Lolo. Parang may humawak sa mga binti ko. Tumakbo ang bata. Nawala sa likod ng mga nitso. Iniwan akong nanginginig. Pag uwi ko, tumilaok na ang mga manok ng 12:00. Nagkasakit si mama. Si tita, naninigas ang katawan habang tulog. Sa barangay, may narinig akong tanod. Baka may bumangon. Kinagabihan, bumalik kami ni Kuya Jun. Andoon ulit ang bata. Nakatayo sa puntod, nakangiti. Uuwi na po si nanay, aniya. At mula sa kadiliman, lumabas siya. Isang babae, nakapukti. Walang sapatos, mahaba ang buhok. At sa kamay niya, buto. At nang lumiwanag, hindi siya tao. Mahaba ang muka, kukoy itim, dilay parang ahas. Lumulutang ang bestida habang papalipit siya. Umalis kami sa baryo ni Mama. Dinala agad sa ospital. Pero nagsuka siya ng itim. Parang may kinain siyang bawal. Hanggang ngayon, hindi ko na nakita ang bata. Pero gabi-gabi, may tunog ng kuko sa bintana. At minsan, naamoy ko, lupa. Sabi niya kasi, hindi pa tapos kumain si nanay. Follow me for more stories like this.